Sa ngayon, ang balita natin mukhang Ituro Barangay Ginebra ay ready na i-trade ang kanilang big man na si Ben Adamos dito sa NLEX Road Warriors. Siguro naman alam na ninyo yung balita tungkol dito sa NLEX Road Warriors na medyo nagkakaroon daw sila ng problema dahil nga hindi na dyan masaya itong si Robert Bolick. At ang balita ay gusto rin na magkaroon ng mga additional na mga players na madadagdag dyan para mas lumakas yung lineup nila. At mukhang interesado ang NLEX dito kay Ben Adamos dahil unang-una, iyan ay 6'7 na center. So pwede nilang magamit yan plus ito ay merong 3-point shot. So pwedeng i-trade na ng Barangay Ginebra itong si Adamos dito sa NLEX. Ang tanong siguro ngayon, sino naman ang makukuha ng Barangay Ginebra? Well, obviously, hindi po pwede na Robert Bolick for Ben Adamos. Hindi naman papayag ang NLEX dyan. Ang pwedeng magawa ng Ginebra, i-trade si Ben Adamos sa NLEX kapalit ng first round draft pick nila. Dahil ang NLEX ay nag-i-struggle ngayong season na to, yung draft pick nila sigurado na magiging mataas yan. So yan ang pwedeng makuha ng Barangay Ginebra kapalit ni Ben Adamos. At since gusto ng Ginebra na kumuha ng mga additional na mga bagong players, pwede nga na yan ang gawin nila. At ito na talaga ang pandagdag dito sa kanilang lineup. Kung sakasakali na draft pick ang makuha ng Barangay Ginebra mula sa NLEX, isang conference na lang iintay nila itong Philippine Cup. Pag natapos na yan, magagamit na nila yung draft pick na ito. At dahil inaasahan ng marami na magi-struggle pa rin ng NLEX dahil nga hindi dyan masaya si Robert Bolick, magiging maganda to para sa Barangay Ginebra. At dahil hindi naman nila ginagamit si Ben Adamos, hindi naman magiging malaking kawalan yan para sa kanila. Kaya sa tingin ko okay ang ganitong klaseng trade para dito sa Barangay Ginebra. At sa panig naman ng NLEX Road Warriors, kinakailangan na nila itong gawin para kahit papano maging okay naman itong si Robert Bolick at wag nang mag-request na ito ay ma-trade dito sa ibang kuponan na ang balita ay parang ganyan daw ang mangyayari. Kaya abangan natin to. Samantala naman itong San Miguel Beer ayon dun sa mga reports, pagkatapos makuha itong si JM Calma ay pinag-aaralan naman na kumuha ng isa pang point guard. At ang isa raw doon sa kinukonsidera ay si Gio Halalon. Si Gio Halalon ay magiging unrestricted free agent na sa Agosto. Pero mukhang ayaw nang maghintay ng San Miguel dahil ngayon pa lang ay kinakailangan na nila na kumuha ng additional player na magagamit at ito ang si Halalon ang parang kinukonsidera nila. Nakita natin na ito si Gio Halalon ay isa doon sa mga top players ngayon na hindi nagagamit ng Northport sa hindi malamang dahilan. Ang sabi meron daw itong injury pero sabi naman ng ibang insiders matagal na rin na nakarecover itong si Gio. Kung ano pa man yan, mapakikinabangan ito ng San Miguel dahil ito ay maganda ang performance niya sa Magnolia. Alam naman natin, maraming fans ng Magnolia na lungkot nung na-trade si Halalon dahil ito isa sa mga top defensive players nila. So pwede ito dito sa San Miguel. Kaya sa tingin ko yan ang pwedeng makuha nila. Plus dahil hindi ginagamit si Gio Halalon, sigurado na magiging mababa ang trade value nito. Kaya okay itong makuha ng SMB sa ngayon. Pero meron pang mga ibang players na pwedeng makuha ang SMB. Depende yan kung ano mapag-uusapan nila. At of course, depende rin yan dito sa magiging negosasyon ng kanilang mga kampo. Kaya aabangan natin talaga kung magkakaroon ng iba pang major movements ng San Miguel. Bukod dito sa pagkuha kay Gio Halalon, na ang balita natin ay pinag-uusapan na kung kailan ito matutuloy dahil mukhang determinado talaga ng San Miguel na mag-revamp ng kanilang lineup at makuha na nga ang nabanggit na player. Pero bukod dyan, meron pa silang ibang mga kukunin para masiguro na magiging maganda ang resulta at kampanya nila dito sa Governors o dito sa Philippine Cup. Dahil syempre, alam naman natin, may pressure na dito sa San Miguel talaga na manalo. Kaya ito nga abangan natin na gagawin nilang desisyon ngayon. At dito naman sa, of course, alam natin, itong Converge Fiber XS na talo kagabi kontra dito sa Meralco Bulls. Medyo masakit yung pagkatalo nila. At lumabang pa sila ng 20. Pero nabaliwala din dahil nga dito sa buzzer beater nito si Chris Newsome. At marami naniniwala ngayon na kinakailangan makarecover ka agad-agad ng Converge Fiber XS. Siyempre, nakita rin naman natin na maganda pinakita ni Arana, naka 23 points, si Baltasar naka 14 points. Yun nga lang na-miss talaga ng Converge itong si Jordan Heading, obviously. At alam naman natin na kinakailangan itong Converge Fiber XS na mag-adjust pa siguro dito sa sistema nitong si Coach Delta Pineda. Kapag natuloy itong gagawin ni Delta na pag-adjust ng barangay ng Converge dito kay Delta Pineda, siguro magkakaroon na sila ng winning streak. Pero sa ngayon, mukhang nasa period of adjustment pa sila
At huwag na tayong magulat kung meron ding mga kuning bagong players itong Converge HyperXers para mapalakas itong kanilang roster. Dahil parang yan daw ang pinag-iisipan ngayon itong Converge para masiguro na sa mga darating pang conference o kaya sa mga darating pang games dito sa Philippine Cup ay makababawi talaga sila agad. Dahil parang yan ngayon ang gustong gawin talaga nitong Converge at masiguro na sa mga susunod na conference ay magiging maganda na talaga yung kanilang lalaruin at hindi na sila mapag-iiwanan nitong mga ibang teams ngayon dito sa PBA. Kaya magiging maganda to para dito sa Converge. Lalo na, sabihin natin na parang learning experience yung nangyari dito kung saan natalo sila kaagad-agad dito sa Meralco. Masakit nga yung pagkatalo dyan. Pero asahan naman natin na makababawi kaagad itong Converge HyperXers. Ang importante lamang ay gumawa sila ng paraan para masiguro na sa mga susunod na games ay hindi na ito mauulit pa. Dahil syempre, sa Philippine Cup, medyo magiging dikit yung mga laban, lalo na Terra Firma mismo ay nanalo. At ang huli nating balita ngayon, ayon dun sa mga reports, ito raw TNT Tropang Giga ay nakikipag-usap na dito sa Blackwater Bossing para sa isang posible na trade. Baka nga makuha na nila kung hindi si Cedric Fairfield, itong si Christian David. Dahil nagre-ready na raw itong TNT dito sa posibleng Grand Slam na kanilang alam na natin ay pinaplano, hindi naman sikreto yan. Kaya nga sa ngayon, alam na TNT na meron silang mga problema pagdating dito sa pagkuha ng backup kay Reynan Batak. Kaya nga, as much as possible, gusto na nila makuha si Fairfield. Pero hindi naman tiyak yan na mangyayari talaga. Dahil alam nating lahat na medyo mabigat na sabihin na natin magkakaroon ng trade dahil syempre mataas ang value ni Fairfield. Pero posible naman na si Kim Aurin at si Paul Barilla ang magiging kapalit niyan. At baka i-approve yan ng PBA dahil alam natin yung sa SMC na mga trades ay ina-approve agad. So malamang itong si MVP, ganun din. Kaya sa ngayon very exciting itong mga times na to para sa TNT dahil syempre may chance sila na maka-Grand Slam. At baka nga makuha pa nila si Fairfield o si Bolick, depende yan kung ano mapag-uusapan nila. Kaya magiging okay na okay to para dito kay Coach Chot Reyes. At sa ngayon, alam natin na ang TNT Tropang Giga ay iniintay na rin yung pagbabalik nitong si Brandon Rosser. Kaya nga, kung makababalik si Rosser, baka si Cedric Fairfield na lang ang kunin nila at hindi na ito si Christian David. Depende rin kasi yan kung ano magiging performance ni Brandon Rosser pagkagaling niya mula dito sa kanyang injury. Kaya nga ito nga abangan nating lahat dahil kinakailangan masiguro ng TNT Tropang Giga na 100% ready na sila pagdating dito sa mga darating pang mga games dahil sigurado bawat game ng TNT paghahandaan niya ng mga kalaban nila dahil nga gusto nila maka-Grand Slam. Sinabi yan ni Coach Chot Reyes, alam niya na ganoon ang mangyayari kaya itong TNT Tropa ay nagre-ready na rin talaga. Shoutout kay Regan Banyares, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Romeo Conchada, Anthony Alon, Katsakino Ducusin, Balyari Mascarinas, kay Dalmacio de Guzman, kay Ireneo Salangsang, pinapati din natin si Edwin Carmona Jr. at ang iba pa nating mga regular na taga-subaybay katulad ni Enju at ni Dexter Domer.